nasa television. Opo. Ha? Napakadali kasi ng trabaho nila eh. Ang trabaho lang nila magtanong eh. At saka magparatang. Minsan, oh. Pero kahit kailan itong mga ito, hindi pa sila nalagay sa kalagayan na sila naman ang tinatanong. Nako, panigurado, madidisturb po ang kaluluwa ni Risa Hontiveros sa mga birada nitong si Senator Rodante Marcoleta dito sa video na to. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Scan nyo na ho yung QR code na yan. 938,000 subscriber na ho tayo. Maraming salamat mga kababayan. Palakpakan ho muna tayo. Ibang klase, maraming salamat to sa napakatinding suporta nyo dito sa PH Update. Hayun na nga, bago tayo dumako dito kay Senator Rodante Marcoleta na kung saan, panigurado, mabubulabog na naman ang kaluluwa nitong si Risa. Pasadaan ho muna natin yung mga punto de vista nitong si Senator Risa kung bakit kailangang ipagpatuloy ang impeachment trial laban dito kay Vice President Sara Duterte. Sen Risa, ilatag mo na. Ma'am, but you are of the belief na dapat pong mag-impeachment trial pa rin? O susunod po kayo? Kasi, for example, sila Senator Ping sinasabi, dapat sunod na lang sa SC decision po. Nirerespeto ko ang Korte Suprema. With all due respect sa Korte Suprema, nagpahayag din ako ng pagkadismaya nung araw ng paglabas ng desisyon, yung pagkabahala sa mga disturbing questions tulad ng pagdagdag ng mga requirements para sa impeachment trial, tulad ng tila, no? Yung pagrespeto at hindi pagsunod, hindi ho naghahalo ika nga sa isa't isa. Di ba? Kasi kung rinirespeto mo, susundin mo. Ngayon, kung rinirespeto mo tapos hindi mo sinusunod, dalawang magkaibang bagay ho yun, Sen Risa. Huwag nyo na ho kaming bulahin sa mga mabulalak nyong pananalita, ika nga. Di ba? Hindi ko talaga naghahalo yung dalawa na yon. Kasi kung rinirespeto mo ang Korte Suprema, dapat susundin mo. Ngayon, kung rinirespeto mo, hindi mo sinusunod, meron tayong problema dyan. Di ba? Pagbabago sa definition ng initiation na nakaapekto na mukhang makakaapekto sa kapalaran nitong impeachment trial. At the same time, at gusto kong ibalanse doon, at ito ay ipinaalala din ng iba't ibang mga dating justices at dating chief justices din. Paano na yung prinsipyo ng solong responsibilidad ng Senado sa ilalim ng konstitusyon mismo na dinigin ang isang impeachment trial? Paano na yung separate at co-equal branches of government at yung pagrespeto namin sa isa't isa? Paano na yung prinsipyo ng karapatan ng mamamayan, singilin ng accountability ng bawat isa sa amin na nagtatrabaho sa gobyerno. So may mga ongoing efforts na balansehin ito. Mga resolution on the sense of the Senate at iba pa. Anak ng tao ko. Wala nga ho kayong jurisdiction. Yang mga bagay-bagay na yan, hindi nyo ho dapat iniisip yan. Hindi nyo dapat pinoproblema yan. Yung solong trabaho na ibinigay sa inyo ng saligang batas, oo, sa inyo yung trabaho na yan. Kaso hindi nyo pwedeng ganpanan yan kung wala kayong jurisdiction in the very first beginning, ika nga. Diba? Ang labo, Sen Risa. Pinagmimekos-mekos nyo usapan. Hindi naman kinikwestiyon ng Korte Suprema yung kapangyarihan nyong magsagawa ng trial, impeachment trial dyan sa Senado. Hindi niya kinokontra yung inyong trabaho bilang Senator Judges, ika nga. Wala tayong problema doon. Ang sinasabi lang ng Korte Suprema, wala kayong jurisdiction. Kasi doon pa lang in the very beginning, ayan na naman, in the beginning na naman tayo. Di ba? Mali ang proseso ng impeachment laban dito kay BP Sara. Dapat to kasi ika nga by the book lahat ng nangyayari dyan. Hindi ho pwedeng bara-bara kung sino na lang makaisip. Gusto niya ganito, gusto niya ganyan. Pwedeng ganon. Gusto ni Reginald Velasco, ayaw niya yung 3 complete, hinintay niya yung pang-4. Hindi pwedeng ganon. Pagka tinanggap ni Secretary General
ang pangalan itong si Secretary General Reginald Velasco, start na yung one-year rule bar dyan. Ngayon, yung sinasabi naman ni Terry doon, paano pagka yung isang presidente, Chief Justice, Vice President, meron siyang kaibigan para ma-activate lang yung one-year bar rule, pasampahan niya ng impeachment yung kaibigan. Paano pag nagdire-diretso? Ano ka, tanga ka? Hindi, yung lohika na yun ang pinaka walang kwentang lohikang narinig ko na argumento dyan sa impeachment na yan, dyan sa one-year bar rule na yan. Walang impeachable government official na nasa matinong katinuan na pasasampahan ng impeachment complaint ang kanya sarili. Di ba, Senator Risa? Kahit alam ko, sigurado, sang-ayon dun sa akin si Senator Risa. Kung maging presidente ka, Senator Risa, tapos puro sabaw-sabaw pinaggagawa mo, alam mo nang puro kapalpakan ng mga pinaggagawa mo, maghahainan mo ba ng impeachment sarili mo? Humirap ba o dumali ang impeachment? Well, at this very moment, habang wala pang nagfa-file halimbawa ng motion for reconsideration, habang pina-finalize pa ang anumang resolutions, mukhang, nakakabahala sa kalooban ng lahat. Kaya nga, sinusubukan sa pamamagitan nitong iba't ibang reliefs o proseso, linawin, no? Para hindi maging mas mahirap. Kasi mahirap na nga challenging. Marami ng requirements ang impeachment sa ilalim ng Constitution. So, nabahala po, hindi lang ako, yung ilan sa amin sa recent decision. So, susubukan namin linawin ang mga bagay-bagay para at least yung mga binanggit ko mga prinsipyo kaugnay ng iba't ibang branches of government at kaugnay ng ating mga mamamayan ay hindi lalong mapahirap. Hindi naman mapadali dahil hindi naman madali ang anumang impeachment, pero at least malinaw na maitaguyod. Pero talagang figuring na mas mahirap siya. I think yun yung sense ng mga nagpapahayag ng pagkabahala at yung sense ng mga grupo at individual na nagko-consider or magsasagawa ng kanyang mga motion for reconsideration at saka resolution na kung humirap ay humihingi ng kalinawan para yung at dapat lang naman na hindi madaling proseso ng impeachment ay hindi maging mas lalong mahirap. Meron din ba yung judicial overreach na na-commit yung Supreme Court na panghihimatan sa impeachment process? Yun yung isang ipinahayag kahit ng ilang mga dating Chief Justices at No, teka lang. Senator Rodante Marcoleta, napapanood niyo ho ba to? Nako, judicial overreach. Sino nagsabi? Si Antonio Carpio. No, yari tayo dyan. associate justices. And I hope yung isyong iyon ay mariresolve sa lalong madaling panahon habang sa pagkaintindi ko ay pending pa rin itong impeachment trial. Ma'am, sabi niyo nga po, in session yung impeachment. Yes. Pero meron pong Supreme Court ruling ang nakalagay doon, immediately executory. So how do you go about that po? Sabi niyo po, din, tama po ba, na dapat tuloy lang yung trial? Yes. So, paano po yung, ano ang ideal scenario, ma'am? Well, yung ideal scenario ay hindi pa talaga nasisilip at nalalarawan ng konkretong-konkreto. Kaya nga, may ganitong mga sinasabi ng iba't ibang grupo na magfa-file sila ng motion for reconsideration sa Supreme Court. May mga nagda-draft ng resolution tungkol sa sense of the Senate, kaugnay ng Korte Suprema. So, itong lahat ay mga efforts na klaruhin kung papaano ang pinakamaiging paraan na mag-move forward kami sa impeachment. Pero ma'am, paano po, ma'am, kasi ang sabi na ni Senate President Escudero before pa, na kung maglabas, ano man ang ruling ng Supreme Court, mabobotohan po kayo like which is expected dahil collegial body kayo. So, kailan po dapat mangyari yung botohan? Should you wait for the final ruling? I mean, after the motion for reconsideration? Kasi despite na immediate executory, open pa daw po to motion for reconsideration yung ruling ng Supreme Court. Precisely. So, hanggat hindi final na final, ang understanding ko ay ongoing yung trial. Pero dahil nga yung buong sitwasyon ay napaka-fluid, di ba, hindi lang yung baha natin na sobrang nagpapadusa sa ating mga
kababayan dahil pati itong impeachment process ay sobrang fluid sa ngayon given yung importanteng Supreme Court decision. Kaya nagsusumikap lahat magkaroon ng kalinawan, magkaisa doon sa kung ano yung Yung mga nagtatanong kay Risa, yung mga nababasa kong comment, ba't pa iba-iba ang aurahan nitong Ali na to, di ba? Ang ano ho dyan, minsan para siyang kawawa, minsan para siyang mataray, minsan para siyang ganito. Pagbigyan nyo na ho yung Ali, di ko malaman, parang menopausal na yan, no? Yung tipong hindi na niya malaman kung anong nararamdaman niya sa katawan niya. Minsan, ngayon naman, ang dating niya parang ano na presidentiable siya. Pero pagka lumabas itong si alias Rene, nag-iiba ho anyo niya, paawa, effect naman siya. Ganyan ho talaga si Senator Risa. Normal ho yan. malinaw na best way forward at dali namin ito forward. Dahil ang hindi lumabo ay yung obligasyon pa rin namin sa ilalim ng konstitusyon at obligasyon namin sa ating mga kababayan. Should the Senate file an MR, ma'am? Are you of that? Nasabi din yan ng mga legal experts na nagbigay ng analysis sa Supreme Court decision na posibleng ang House o posibleng ang Senate ay mag-file ng motion for reconsideration. Wala pa akong naririnig dito sa mga kasama kong senador na nagsusulong na maghain kami ng MR. But that's always in the realm of the possible. So tingnan natin ano yung mapag-usapan at mapagkasunduan naming way forward. Pero kayo, ma'am, will you move na mag-file kayo ng MR? I'm not yet at that point right now. Oo, sa ngayon, inoobserbahan ko yung mga grupo na nagsabi na sila'y magfa-file ng motion for reconsideration. Sinusuportahan ko yung pag-draft ng isang resolution on the sense of the Senate tungkol sa mga payo sa mga Virgin effect ka pa. Ito na si Senator Rodante Marcoleta. Siya lang naman hinihintay dito sa video na to. Again, Birthday po sa inyo. Sayang biyernes ng hapon sa inyong Happy birthday. dalawa. Nelson. Belated happy birthday, Senator Rodante Marcoleta. Wala man lang papansit dito, Sendante. Ano ba yan? Para namang papansit ka naman, pakanton ka naman, Sendante. Grabe, oo. Kahit kanton lang. Pampahaba ng buhay, oh. Oh, sige na, okay lang. Biro lang. Just kidding. Baka seryoso ni Sendante. Abunan ako ng pansit kanton dito. Nelson, Jen, at lalong-lalo na po sa ating mga kababayang patuloy pong sumusubaybay sa atin. Oh. Salamat po sa inyong hindi matatawarang pagtangkilik. Ayan, opo. Talagang nakakapagbigay po ng inspirasyon. Lalong-lalo na po sa dalawang kasundaluhang narito. Ayo. At sa lahat din po ng ating mga kababayan na nagpaabot ng pagbati sa inyong karawan sa Senado ay marami akong nakita mga senador na nag-post at napakarami po ng likes at comments. Ang sa kabiglaan kasi, Jen, dahil nga akalain mong first na Batiin nyo naman ho ng maligayang kaarawan itong si Senator Rodante Marcoleta dyan sa comment section. Malay natin, maligaw siya dyan dito sa video na to. Baka akala niya, hindi natin siya tinuturing na special dito sa PH Update. Batiin nyo naman ho ng happy birthday. Birthday niya noong July 29. Mega love shoutout na happy birthday, Senator Rodante Marcoleta. Mega love shoutout. active session. Yun pa naman ang birthday ko. Oo. Martes, 29. Di ba? Ang nangyari, kumukulo pa naman ang tiyan ko, kaya ang daming discomfort. Ganun po ba? Nako. Nagkataon naman, Jensen, na nung birthday ninyo, ang dapat ibibigay sa inyo, cake na red ribbon. Bakit blue ribbon yata na ibigay? Oho. Ang dami nga nagbigay ng cake. Ang isang masarap na, hindi man cake, kakanin, galing ng Pampanga. Ganun po. Si Senador Lito Lapid. Alam mo yung mahablang kayo. Mahablang, opo. Yung Nagawang Kapampangan. Oho. Puting-puti yun, kabisado ko yun, sapagkat yung mga tsahin ko nung maliit ako, talagang yun ang kanilang ekspertong ginagawa na kakanin. Sarap niya. May mais. Yun na nga, kumukuluan tiyan natin. Hanggang ngayon, hindi ko pa natitikman yun. Baka naman may natira pa.
Ayun nga po, nung araw na yon, birthday nyo, ay nagtalaga ang Senado ng iba't ibang mga committee chairmanship. Ang napunta sa inyo, sa balitang natanggap namin, ay yung Blue Ribbon, tsaka yung Trade and Commerce, Sen. Baka napagkamalan lang red ribbon dahil birthday ko. Yun nga. Oo. Trade and Commerce. Tsaka meron pang isa na ibibigay sa atin. Hindi lang na i-broadcast pa. Ganun po. Ilan ba lahat ng komite ng Senado, Sen? Kasi 24 lang naman kayo, di ba? Ang alam ko, 41. Kaya mas marami pang committee kaysa sa senador. Oo nga. Kaya pala mayroong senador sa inyo, 3 ang komite, no? Meron naman 2. Merong 4. Pero yung iba kasi, automatic, gaya ng majority leader, pro tempore, at saka Senate President, di ba? Sila naman kasi wala nang committee yun. Opo, sa lahat sila, part Senate na. President pro tempore ka o kaya majority leader. Kahit na yung deputy majority leader kasi dinagdagan nila ngayon. Opo. Merong 3 majority, deputy majority leader sa panig ng majority. At saka 2 deputy minority leader. Panig ng minority. Well, pagka minority leader din naman, automatic na ata miyembro ng lahat ng komite, no? Kasi Ex officio. ex officio member. Ngayon, paghahatian nyo sa 41, divided by 3, sa aming panig, yung kasi sa majority ako eh. Opo. So 41 yun, divided by 3, ilan ba yun, Nelson? 41 divided by 3. Mga... Ilan? Halos... Pagay mo, 10. Tama. So, tigsa 10, mamimili ka. May 10 sa akin, 10 dun sa isa, 10. Para covered mo lahat. Membro ka. Ganun pala yung ibig sabihin. Doon sa 2 naman, tig 15 sila dahil hindi lang. Tig 20. Opo. Dahil 2 lang sila. So yun pa lang, no, sa Senado. Kasi sa Kamara naman, sa pagka 300 plus kayo doon, marami doon ang walang miyembro, walang komite, ang miyembro na lamang, di ba? Sa dami naman ng committees doon. Kaya kung kinakailangan mag-create sila ng subcommittee para lang may maupuan yung iba eh. Isip-isipin meron ka pang subcommittee on West Philippine Sea. Ayun, nga po. Meron pang WTO ata Yung ngayon. kauna-unahang naging chairman ng subcommittee ng West Philippine Sea, Opo. si dating speaker Sunny Belmonte. Sunny Belmonte. Tapos, na magkita kami, sabi niya, Dan, kasama kang membro ko ron, ha? Opo, Saan ka tayo mag-hearing? So, Dito tayo palagi. Ayaw baka ako sa Scarborough Shoal tayo, speaker. Ikaw naman kanya, malayo yun. Talaga naman. At saka kahapon, kailan ba yun? Nagtaka si Nelson, Sen bakit daw ba ang nangyari, ang mga deputy speaker nila may higit 20 na? Ang natatandaan ko kasi dati, 3 lang ang deputy speaker, di ba? For Luzon, for Visayas, at saka for Mindanao. Ngayon, ilan na? Ngayon, 20 mahigit na eh. Bakit ka nagtataka, Nelson? Tayo nung panahon ko, 32 kami. Ganun ba? Panahon ni Alan Cayetano. Dami. Ba't ako nagagawin? Di ba, originally, parang ilan lang naman ang deputy speaker, di ba? Tsaka isang speaker. Wala tayong magagawa. Yun ang ginawa nila. Kailangan naman questionin mo pa yun. Ganun ba? Parang gusto namin questionin ni Nelson. Pwede pa pa-investigan. Parang 32 kami. sa lahat na nga. Ba't parang dimasing ko na ata deputy speaker ngayon. Kasi may kanya-kanyang cluster eh. Tinatauhan mo. Halimbawa, doon sa economic. Halimbawa, Opo. may social, merong labor. Kasi may cluster yan. So, pag ikaw ay dito, halos sa 3 hanggang 4 na committees ang binabantayan mo. Parang ikaw ang hierarchy doon. Ayun, yun ang ganun explanation pala. doon. Kasi Sa naalala dami ko- kasi ng may git na 80 yata yung committees eh. Opo. Hindi, baka higit pa. Mahigit 150 siguro. Ang mga committee ng committee, Kamara. Kasi naalala ko, nung bago-bago ko. Plus subcommittee na yun. Tsaka meron pang special committee. May special committee pa. Nakita mo yung Special Committee on Food Security. Ayun, Nako. Ayan. Nako. Kasi naalala ko lang na, so, nung bago-bago ako reporter, napunta ako sa Kamara, 1 linggo lang naman, 3 lang ang deputy speaker eh. Isang for Visayas, for Luzon, saka for Mindanao. Bukod doon, wala na.
Anong 19 yun? Hindi bago, mga 5 years ago. Hindi ko sabihin, 1962, reporter ka na, Jen. Hindi po. Ang laki pala ng nagot ng edad mo sa akin. Anyway, nasa ibang paksa na tayo. Ano bang mga mainit na usapin ngayon? Habang din lamang nasimulan mo na yung Blue Ribbon Committee. Ayan. Ang tinatanong ho nila agad ngayon, Sen, dun ho sa ating mga kababayan, yaman din lamang kayo na po ang nasa chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayan, Ano na po yan. ang inaasahan? At mayroon na ho ba kayo nakatalaga kung sino-sino ang mga miyembro ng Blue Ribbon Committee? Ba, yung Blue Ribbon Committee, Jen, Nelson, Opo. ay isang nakapormang committee na yan. May tao na talaga yan. Ang ganun ho ba? Ang pinaka-head niyan ay tinatawag na Director General. Oho. Kapatid ni Congressman Miro Kimbo. Talaga kukuya niya yon. Oho. Naka-wheelchair yon pero very competent, ha? Okay. Matagal na siya roon at ang pagkakaalam ko, magre-retire siya itong December. Opo. So, meron na talagang ano yon. Meron talagang May composition. tao yon. Opo. May tao yon. At sa aking palagay, sa tagal ng pagkakatatag ng Blue Ribbon Committee, ay talagang may kasanayan na. Yung competence nila, kung ang pag-uusapan ay pag-build up ng kaso. Opo. Yung mga tinatawag na stop work. Para sa ganun, ay hindi ka lang basta-basta nagtatanong. Pag nagtanong ka, may basihan yan. Hindi yung kung ano-ano lang tinatanong. Parang kung sino-sino lang ng mga yung mga, anong tawag din sa mga nasa television, ang tanging gawain lang ay magtatanong ng wala naman direksyon ng mga tanong, di ba? Oho. Doon hindi. Ganun Kasi talaga. ang Blue Ribbon, makikita mo, kinakailangan ma-establish mo yan. Tatlong bagay, may tinatawag na malfeasance, misfeasance, and nonfeasance. Yung tatlo na yon. Opo. Kinakailangan, bago ka mag-imbestiga, ma-establish mo na alin man sa tatlong ito ay nandun. Opo. Either malfeasance, misfeasance, nonfeasance. Ibig sabihin, puro katiwalian yan eh. Na nagaganap o naganap sa maraming ahensya ng ating pamahalaan. Oho. Kaya importanteng komite. At yan lamang ang isang komite na nakita ko sa Senado na meron siyang sariling logo. At saka sabing rules ata yan, Sen, ano? Hindi, lahat naman ng komite May kanya-kanyang rules. Pero ito may sariling logo na siya. Opo. Pero siya talagang magtataka ka. Ibig sabihin parang independent siya eh. Kung yun ang tradisyon, igagalang natin ang tradisyon. Opo. Sa tingin ko, ay talagang binigyan siya ng ganung katangian sapagkat ang kanilang gawa hindi kakaiba. Okay. Di ba kakaiba? At doon nga, kahit walang resolution doon eh. I mean, moto proprio pa. Moto proprio. Opo, oho. Pagka naisip ng chairman, sige, simulan ninyong mag-build up ng case dito sapagkat ito ay nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA kamakailan lang. Opo, oo. Alam nga namang hindi tayo maging alerto sa mga bagay-bagay na Pangulo na mismo ang nakapansin. Opo, oo. Napansin din naman ng mga iba. Kaya lang opisyal na binanggit ng Pangulo. Di ba? Tama po, oo. At hindi lang binanggit. Tinakot pa sila, di ba? O, yun na nga. Ano Tsaka sabi? May mga pasaring pa ang Pangulo. Hindi pa saring, diniretso eh. Ano sabi niya, Nelson? Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Mahiya. Sino kinakausap niya, Jen? Yung mga mambabatas po, nasa... Ano yung mambatas? Yung mga nasangkot sa... Akala ko yung mga Hindi, mambabatas. kaharap niya, ano eh, di ba? Opo. Yung audience niya, mga mambabatas. Opo. At saka sinabi niya, kailangan masiyasat yan. Ay bakit nga naman hindi? Isip-isipin mo pagka ikaw ay binaha. Napakaraming mga propriedades mo, mga kasangkapan, lahat. Sira, nawala. Pati trabaho mo, pati mobility mo, lahat. Mag-aalala ka. Pati pagpasok ng mga anak mo kung paano. Bukod pa dun sa talagang malalagay sa bingit ng alanganin o maaring sa disgrasya pa
ang buhay ng pamilya mo. Ito sa huli, Sen, ha? 30 mahigit na namatay, Sen. At mahigit Kaya nga, kulang-kulang sa at, pupang hindi nawawala. hindi nag-i-improve, kundi lalong lumulubha yung Magiging worse. epekto. Palagay ko, yung sinabi niyang mahiya naman kayo is an understatement. Oo. Ibig sabihin, dahil siguro nanggaling lang sa Pangulo, hindi lang siya makapagbigay ng mas matinding salita pa ron eh. Oo. Kasi siyempre, baka sabihin ng iba, dapat hindi siya gumamit na ganun, hindi na presidential yun eh. Ganun ho ba? Diba? Nako, oo. Kasi kung meron pang mas mabigat na salita doon, dapat yung sinabi mo, di ba? Yun na nga, oo. Oo. Dapat yung, ang kakapal naman ng mga mukha nyo. Ganun siguro. Mas matindi yun eh. Oo. Kaya lang kasi, sinabi niya, may mga, pati kontraktor kanya Pati kontratista, opo. Oo. pati mga kontratista ay usigin natin. Oo. O ilang kaya yung kontratista na nandun sa harap ng kapulungan na yun din? Kasi Sa palagay mo lang. Kasi mga ibang kongresista ko, kontratista din eh. Ha? Di ba yung investigahan nyo sa ano, pati equipment eh, nakalagay yung pangalan ng congressman? Ay, nagmamaang-maangan pa. Oo. Di ba? Oo, isa yun, isa yun. Oo. Eh di ba, ay malamang napakarami din mga kontratista Pero nandun yun, sa harap kahit na. na gano'n, sisiw lang yun eh. Ganun ho ba? Oo, marami. Kaya ngayon, kung talagang yan, ibibigyan natin ng kaseryosohan na hakbang, ay kinakailangan nating pasimulan siguro sa mga dokumento dyan. Pero kung ang pag-uusapan sa yung Blue Ribbon lang muna, no? Lahat pa ng 24 kayo, miyembro din ng Blue Ribbon Committee, Sten? Bukod pa doon sa mga sariling staff talaga ng Blue Ribbon? Hindi, tiningnan ko 17 lang ang miyembro. Meron palang hindi miyembro. Ayun. Tapos merong pupunta sa'yo, Sen, pwede bang maging vice chair ako ng ganito, ng committee mo? Opo. Di, siyempre, sasabihin mo, sige, sipin ko. Baka naman gusto mo kung, sipin ko nga, di ba? Ayun. Mabalik tayo doon. Opo. Meron silang kasanayan. Yung May mga staff. direksyon ang kanilang bawat hakbang at gampanin na gagawin. Hindi kagaya ng mga ibang mga nasa television. Opo. Ha? Napakadali kasi ng trabaho nila eh. Ang trabaho lang nila magtanong eh. At saka magparatang. Minsan, Ah. Pero kahit kailan itong mga ito, hindi pa sila nalagay sa kalagayan na sila naman ang tinatanong. Nako. Di ba? Parang Nako. nahihinuha ko lang. Kasi- yan. Ako, parang meron akong yung mga iba dyan, baka ramdam ko na yung kaluluwa nila nadidisturb na naman. Senator Rodante Marcoleta, yan ang nga ba sinasabi natin. Ito naman ang panahon para yung mga to, sila naman ang tanungin. Kasi ang angas nga naman, di ba, sa mga quad ko, kala mo sinong malilinis. Pero nagpapatayo ng barangay hall sa bangketa. 19 million. Ayun, ngayon, puro debris na. Nakampetang ka. Sige, Sen. Imbestigahan mo na lahat yan. Kasi tinangka ko na naipatawag doon sa ABS-CBN hearing nung kanyang renewal. Opo. Ayaw pumunta. Magaling lang sila, mag-imbita na sila pag tatatanungin ka sa programa nila. Pero pag silang inimbita mo, Yung mga anchor ba tinutukoy nyo, Sen? Mga anchor din nila? anchor ba yung tawag doon? Anchor po ang tawag doon. Broadcaster, announcer. Oh, yan, yung mga yan. Oho. Nang kanilang napag-aralan lang at nagkaroon ng kasanayan, ay yung magtatanong ka lang. Pero alam mo, pati pagtatanong alam mo may pagka-personal Kasi kung ikaw anchor ka dyan, kailangan Opo. mabigyan natin ng konting emphasis ito. Pag anchor ka at ang tinatalakay mo yung sinasabi nating public affairs, Opo. makikinabang ang tao dito Sapagkat lalong-lalo na kung alam nilang ikaw ay matagal na dyan sa profession na yan. At kilalang-kilala ka Opo naman. Oo. Mapagkakamalang ka na napakagaling mo. Depende sa mga taong kinakausap mo, di ba? Opo. Oho. Ibig sabihin, naniniwala sila sa iyo. Nagkakaroon sila ng paniniwala na maaaring
lahat ng naririnig nila, lalo na sa pagtalakay mo ng mga issues, nakakakuha sila ng mga batayang impormasyon na nakapagbibigay sila ng Siyempre iba po, yung kaalaman. magmumold dyan sa isipan ng tao. Ngayon, pananagutan mo bilang anchor na huwag ka maging bias, ano? Kailangan kailangan objective ka para hindi mo mailigaw ang tao sa paniwala na dahil nga sa pagtatanong mo, akala mo yung taong pinararatangan mo, akala mo'y ganon. Tama. Kapag hindi ka objective, pag hindi ka nasa gitna, hindi ka dapat nandun eh. Sa akin lang. Sa akin lang. Kasi ang responsibilidad mo, napakalaki. Kumbaga, public property ka na eh. Totoo po yan. Naniniwala sa'yo, nakikinig Public sa'yo ang figure na tao. yun eh. Tama. Kasi kung sino-sino lang, halimbawa, biglang gumawa ng programa si Saito. Di ba? Opo. Palagay ko, hindi naman magagalit sa atin si Saito. Baka walang makinig kay Saito eh. Mga 3 siguro nakikinig. Pero sila, halos pag nakitang ganyan, nakikita mo talagang makakapag-influence. May mga followers po talaga. May followers sila. Opo. Kaya kailangan maging objective ka o kaya ipakita mo na pwede kang maging independent-minded. Yun ang tungkulin mo. Sa ganung paraan, ang tao makikinabang. Opo. Pero halimbawa, kunwari si Nelson, congressman. Bakit naman si Nelson nilagay sa, Sa isang committee sa Committee on Sports? Ano naman alam, mga ganon. Bakit mo, May side comment pa. bakit mo naman miminosin naman ang kakayahan? Ba't kilala mo ba si Nelson, si Congressman Nelson? Hindi mo ang kilala eh. Di ba? Rin kilala niya sa pangalan, pero yung katauhan at kakayahan niya, baka hindi niya alam. Tingnan mo yung balat ni Nelson. Hindi man maputi ka niya. Bakit nilagay mo sa sports? Okay sana, San, kung talagang tinitingnan lang yung qualification. Pero kung may mga nauna pang pangyayari, ang tanong ay, paano nanalo yung taong Yun na nga eh. Sa umpisa pa lang, hindi mo na napakita na ikaw ay may kakayahang maging objective. Yung walang personalan, doon kakikilalanin ng tao eh. Opo. Doon nila makikita na meron silang pakikinabangan sa bahagi ng iyong palatuntunan. Pero antimano na ipakita mo na bias ka sa tao na yon, Pinipersonal mo na kagad. pinipersonal mo kagad, paano mo pa siya mapapaniwala na yung pagtalakay mo sa isang issue na yan, Objektibo. Wala na. objective? Hindi na. Wala na yun. Wala sir. na eh. Opo. Oo. Ang problema ho doon, gumagamit siya ng ibang tao. Baka iniisip niya, magsalita ng hindi maganda, yung ini-interview niya, doon sa mga pinatutungkulan niya, Sen. May ganun eh. Leading questions. Mapapansin mo naman, yung anchor na yon kahit minsan, Okay. di man lang niya ako tinawag sa programa niya. Kung sino-sino na lang, hindi ko naman minamaliit yung mga taong nakausap niya na paulit-ulit na eh. Siguro yung mga iba, 10 beses niya nang nakapanayam. Pero ako ni mismo. Ako nakikita ko, anino ko lang, natatakot na yun eh. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Pero dito sa ating palatuntunan, nakikita naman nila na gitna tayo. Pag tumalakay tayo ng isang subject matter, wala tayong sinisino. Natin. Opo. Hindi, wala tayong basta pinasasama lang. Pinakikita lang natin ang bawat punto para makita na silang mamimili at the end of the day, Nelson. Opo. Ay sila yung maaring tama kayo. Sila yung maaring magporma ng sariling opinion kung alin yung mas tama. Totoo. Yung ito o yung ganyan. Yun naman talaga obligasyon ng media, no, di ba? Sa ating profession ang trabaho natin maglatag ng magkabilang panig. Kaya nga, tuwan-tuwa ako, mabuti na, sabi niyo yan eh. Opo. Naisip ko tuloy. Hindi ba ako'y nahirang nasa Blue Ribbon Committee? Opo. Maraming nagsisay. Yung lang text na tinanggap ko sabi niya, yan talaga ang bagay sa'yo. Napakarami ng gano'n, Opo. Yan po ang inaasahan namin. Talagang palagay po namin marami pong talagang maitutuwid na mga kaganapan, lalo na po yung mga katiwalian. Kami po yung masaya. Marami ito, Jen. Totoo po.
alam mo, ang aking problema ngayon kung paano ko sasagutin ang mga text messages. Eh. Aha. Nasagot ko na yung 400 kaninang madaling araw. Meron na naman 300 na dumating. Walang katapusan na pagsagot ng mga text messages. Kaya nga, nagtataka ko po. Nabanggit ko. Kaya nga, nagtataka ko, bukod tangisan yung angkor na binabanggit mo, ang talagang hindi niya matanggap, sa halip na tignan muna yung trabaho ninyo, performance niyo. Kaya nga, nung binanggit ni Nelson, natuwa ako, naalala ko tuloy. Wala silang pupuntahan ngayon eh. Okay. Eh, dinahirang akong Blue Ribbon. Aha. Naalala mo yung dalawang malapad na dyaryo. Opo, oo. Tuwan-tuwa ako eh. Nung umagang gano'n, kasi yung mga dyaryo, nilalagay nila sa, meron kaming lamisita doon sa labas, doon nakalatag yun. Yung dalawang dyaryo na yun, yun ang una kong makikita pag lumabas ako sa umaga. Akalain mo for the first time din? Headline ako. Nilagay po. Hindi ako makapaniwala, Jen. Siya, hindi totoo ito. Ako lang mag-isa natatawa ko. Akalain mo, hindi na rin nila nakuha na baligtarin ang mga pangyayari. O kaya Hindi ba lamang bagitin ang pangalan niyo? hindi ba nung una tayo nagtatalo rito at pinag-uusapan kung kinakailangang sikilin nila yung katotohanan. Yung una natin pinag-uusapan. Ngayon, yung dalawang dyaryo, walang magawa tayo. Pati litrato ko dyan nandun. Wala. Alam mo ginawa ni Mrs. Jen? Opo. Dahil siguro pinag-uusapan din na ginupit niya yung buong page at talagang nilagay niya sa kanyang Bakit palaminate pa ni Ma'am Edna po yun? for the first time. Opo. At for the first time, ay ire-report kayo ni Mayan Corbera. Kasi hindi kayo nire-report nito. Ito Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Ibang klase ho talaga pagka ang sumulansan itong si Senator Rodante Marcoleta. As always, mag-ingat ho kayong lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.